Dugo at pawis ang puhunan ko, pero pagtataksil ang isinukli niyo. Akala ko ba, magulang ko kayo? Bakit niyo ako itinapon sa gubat na parang basura habang pinapakialaman ang yaman ng asawa ko? Panoorin niyo ako. Tititigan ko kayong bumagsak mula sa Hacienda Salvacion na ninakaw niyo. Ako si Mireya at hindi pa tapos ang kwento ko. Handa na ba kayong harapin ang karma? Sayang lang ang ganda ng anak natin sa patay gutom na yon. Kung hindi lang pala siya ang kaisa-isang tagapagmana ng Hacienda Salvacion. Isipin mo, Mateo, 1 taon nating tiniis ang kahirapan habang ang susi sa bilyon-bilyong piso ay nasa bulsa lang pala ng asawa niyang mekaniko. Mabuti na lang at naitago natin ang liham mula sa abogado bago pa ito makita ni Mireya. Ngayon, kailangan na nating kumilos bago pa siya magising sa katotohanan na ang pamilyang Salvation ay matagal nang naghahanap sa asawa niya. Sa loob ng maliit at mausok na kusina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mireya. Hawak niya ang isang piraso ng sariwang dahon ng saging na gagamitin sana para balutin ng mainit na bibingka, ang paboritong kakanin ni Rafael. Ang bawat pahid niya ng mantikilya sa ibabaw ng malagkit na kanin ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na alay para sa unang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina mula sa kabilang silid ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Nabitawan ni Mireya ang dahon ng saging. Ang marahang pagbagsak nito sa sahig ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa pandinig ni Mireya, ito ay tila isang malakas na pagguho ng kanyang buong pagkatao. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang init na nagmumula sa hurno ay hindi sapat upang pawiin ang biglang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng katotohanang kanyang natuklasan. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Mateo. Ang kanyang ama na noon ay akala niya ay katuwang niya sa pagdadalamhati. Sabi ni Mateo, sigurado raw na hindi na maghihinala si Mireya dahil masyadong malalim ang tiwala nito sa kanila. Sinabi pa nito na sa susunod na araw, kapag dinala nila si Mireya sa gitna ng kagubatan para sa sinasabi nilang ritual ng pag-alala, doon na nila tuluyang tatapusin ang koneksyon nito sa yaman ng mga salvasyon. Ang bawat tawa ng kanyang mga magulang ay tila mga tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Anupat ni hindi siya makahinga o makasigaw. Mariing napakapit si Mireya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking inakala niyang isang simpleng mekaniko lamang na namatay sa isang malagim na aksidente, ay meron palang itinatagong malaking lihim. At ang mas masakit, ang mga taong tinuring niyang kanlungan sa oras ng pangungulila ay ang mga taong handang pumatay sa kanyang kaligayahan para lamang sa salapi. Tumingin si Mireya sa maliit na altar sa sulok ng kusina kung saan naroon ang kupas na litrato ni Rafael. Ang mga mata ng asawa sa larawan ay tila nangungusap, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Isang luhang mainit ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Mireya. Bumagsak ito sa kanyang palad at tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Anupat ang bawat bugso ng hangin na lumalabas sa kanyang ilong ay tila isang panalangin na sana ay nananaginip lamang siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na itim na pitaka na naiwan ni Rafael, ang tanging alaala ng kanilang simpleng buhay. Naroon sa loob ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang asawa, isang pangakong magtatayo sila ng sariling bahay balang araw. Ngayon, ang pangakong yon ay tila isang malupit na biro. Sa labas, ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa buong dampa. Tila isang anino na handang lumamon
sa anumang natitirang liwanag sa kanyang buhay. Nanatiling nakatayo si Mireya sa gitna ng kusina, hindi gumagalaw, habang ang usok mula sa bibingka ay unti-unting nawawala sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Rosenda, ang boses ng kanyang ina na tila naging isang halimaw na hindi niya kilala. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Kung ang mga taong nagbigay sa akin ng buhay ay sila ring kukuha ng lahat ng kahulugan nito, saan pa ako lilingon? Sa gitna ng kagubatan na balak nilang pag-iwanan sa akin, makikita ko ba ang daan pabalik sa aking sarili? O tuluyan na akong maliligaw sa dilim ng kanilang kasakiman? Wala ka ng silbi sa amin, Mireya. 1 taon kaming nagtiis sa hirap at baho ng usok ng bibingka dahil sa'yo at sa patay gutom mong asawa. Pero ngayon, kami naman ang kukuha ng nararapat sa amin. Huwag mo kaming sisihin dahil sa mundong ito, ang pera ay mas matimbang kaysa sa dugo. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng luma at madilim na kagubatan, ang tinig ni Rosenda ay tila isang matalas na latigo na humahagupit sa katahimikan ng umaga. Nakatayo si Mireya, yakap-yakap ang isang palayok ng kare-kare na maingat niyang niluto mula pa madaling araw. Ang mainit-init pa na palayok ay tila nagbibigay ng huling proteksyon sa kanyang nangangatog na dibdib, ngunit ang init nito ay unti-unting nilalamon ng malamig na titig ng kanyang sariling ina. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang bitbit niyang mga kagamitan at tinalikuran ng kanyang anak. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging ang pagnanais na matapos na ang lahat ng ito upang mahawakan na nila ang kayamanang matagal nilang ipinagkait sa kanilang sarili. Kinuha ni Mateo ang bag ni Mireya, ang tanging lalagyan ng kanyang mga dokumento at kaunting perang naipon, at buong lakas na inihagis ito sa malalim at madilim na bangin sa gilid ng daan. Ang marahas na paggalaw ng hangin habang lumilipad ang bag ay tila isang huling paalam para kay Mireya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Sa bawat hakbang pabalik ng kanyang mga magulang patungo sa lumang jeep, ang bawat tunog ng kanilang mga yapak sa tuyong dahon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Inay, itay, huwag niyo po akong iwan dito. Bakit niyo po ito ginagawa? Magtatrabaho pa po ako. Kukuha ako ng maraming order ng bibingka. Huwag niyo lang po akong itapon na parang basura. Ang pagsusumamo ni Mireya ay nauwi sa isang basag na tinig, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng baro ni Rosenda. Ngunit isang malakas na tulak ang isinukli ni Rosenda. Ang katawan ni Mireya ay nawalan ng balanse at kasabay ng pagbitaw niya sa palayok ng kare-kare, ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa isang madulas at matarik na hukay sa gitna ng mga ugat ng puno. Ang pagbagsak ng palayok sa matitigas na bato ay lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagkabasag, at ang kulay kahel na sarsa ng kare-kare ay dahan-dahang humalo sa madilim na lupa. Tila dugong umaagos mula sa isang sugatang kaluluwa. Nakahandusay si Mireya sa ilalim ng hukay, ang kanyang balikat ay humahalik sa malamig na putik habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa itaas. Nakita niya ang kanyang ina na nakadungaw. Ang mukha nito ay hindi na bakas ng pagmamahal kundi ng isang sakim na tagumpay. Sinabi ni Rosenda na ang kanyang asawang si Rafael ay hindi isang ordinaryong mekaniko, kundi isang salvasyon, ang tagapagmana ng pinakamalaking hasyenda sa lalawigan. At dahil patay na si Rafael, ang lahat ng yaman ay dapat mapunta sa kanila, hindi sa isang anak na kasing hina ni Mireya. Nagsimulang umugong ang makina ng sasakyan, isang tunog na tila nagmumula sa isang halimaw na handang lumayo. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lupang maalikabok ay unti-unting naglalayo sa tanging pamilyang kilala ni Mireya.
Habang dahan-dahang nawawala ang anino ng sasakyan, sa pagitan ng mga puno, isang malamig na patak ng tubig ang bumagsak sa noo ni Mireya. Sinundan ng isa pa, hanggang sa ang langit ay tuluyan ng umiyak kasabay ng kanyang tahimik na pagtangis. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, habang ang dilim ng kagubatan ay nagsisimulang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa ilalim ng malalim na hukay na yon, habang ang amoy ng basang lupa at nabasag na pagkain ay humahalo sa hangin, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na humihila sa kanyang kamalayan. Kung ang sarili kong mga magulang ay itinuring akong isang hadlang na dapat ibaon sa limot, mayroon pa bang dahilan para ako ay muling bumangon? O mas mabuting hayaan na lamang ang ulan na punuin ang hukay na ito hanggang sa wala na akong maramdamang sakit? Huwag kang bibitiw, Mireya. Ang bawat pagpatak ng ulan ay hindi luha ng langit, kundi isang binyag para sa iyong bagong buhay. Kung ang mundo ay tinalikuran ka, ang Diyos ay hindi kailanman pipikit sa iyong pagdurusa. Sa ilalim ng malalim na hukay, ang katawan ni Mireya ay unti-unting nilalamon ng lamig at putik. Ang bawat pagbuhos ng ulan ay tila libu-libong maliliit na daliri na humahampas sa kanyang balat, pinapaalala sa kanya ang bawat hapdi ng pagkakalunod sa sariling luha. Yakap-yakap niya ang isang piraso ng basag na palayok, ang tanging labi ng karikaring inilaan niya para sa anibersaryo ni Rafael. Ang matutulis na gilid ng luwad ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang agos ng dugo dahil ang mas matinding sugat ay nasa loob ng kanyang dibdib. Isang sugat na iniwan ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanya. Tumingala siya sa itaas, kung saan ang mga sanga ng puno ay tila mga higanting kamay na humaharang sa anumang silaysis ng liwanag. Naalala niya ang init ng mga bisig ni Rafael tuwing umuulan ng ganito. Naalala niya ang amoy ng kape at ang banayad na haplos nito sa kanyang buhok habang sinasabi nitong, "Mireya, hinding-hindi kita iiwan." Ngunit ngayon, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng basang lupa at ang nakatutulig na katahimikan ng kagubatan na tila naghihintay sa kanyang huling hininga. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga pilikmata. Ang pagod at gutom ay tila mga tanikalang humihila sa kanya patungo sa mahimbing na pagtulog. Sa gitna ng kanyang papalayong kamalayan, narinig niya ang isang tunog sa itaas, ang marahang pag-apak ng mga sapatos sa ibabaw ng mga basang dahon at tuyong sanga. Hindi ito ang mabilis at marahas na hakbang ni Rosenda, kundi isang banayad at tila nag-aalalang paglakad. Isang anino ang humarang sa kakarampot na liwanag mula sa langit. Isang mukhang puno ng habag at kabanalan ang sumungaw sa gilid ng hukay. Ang puting belo nito ay tila isang pakpak ng anghel sa gitna ng madilim na gubat. Si Sister Pilar iyon, ang madreng matagal nang kilala ni Mireya sa bayang malapit sa hasyenda. Ang babaeng ang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. "Diyos ko, Mireya, anak!" Ang sigaw ni Sister Pilar ay hindi boses ng pangamba, kundi boses ng isang inang nakahanap ng nawawalang anak. Hindi na nakasagot si Mireya. Ang kanyang tinig ay natuyo na sa loob ng kanyang lalamunan. Ngunit sa huling pagkakataon bago tuluyang dumilim ang lahat, nakita niya ang isa pang anino sa tabi ng madre. Isang lalaking may malalapad na balikat. Ang mga mata ay puno ng matinding lungkot at determinasyon. Ang lalaking ito, na tila isang bantay sa dilim, ay dahan-dahang bumaba sa hukay upang buhatin siya. Naramdaman ni Mireya ang malalakas na braso ng lalaki na pumuputol sa kanyang pagkakayakap sa putik. Ang init ng katawan nito ay tila muling nagpapatibok sa kanyang pusong muntik ng huminto. Sino ang lalaking ito na tumitingin sa kanya, na tila ba siya ay isang mahalagang kayamanan na hindi dapat masaktan? Sino ang banyagang ito na may mga kamay na tila pamilyar sa kanyang pakiramdam? Habang dahan-dahang iniangat ang kanyang katawan paitaas,
Tila narinig ni Mireya ang isang bulong sa kanyang pandinig, hindi mula kay Sister Pilar, kundi mula sa isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang alaala. Ngunit bago pa niya mahawakan ang katotohanan, ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa kanyang paningin. Iniwan siyang lulutang sa pagitan ng kamatayan at ng isang bagong simula na hindi niya inasahan. Makakayanan kaya ni Mireya na harapin ang bukas kung ang bawat alaala ng nakaraan ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagtitiwala, o ang pagdating ba ni Sister Pilar at ng misteryosong lalaking ito ang magiging mitya ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kasalanan ng mga alondres? Hindi sapat ang mga gamot na ito upang pagalingin ang sugat na hindi nakikita, Mireya. Ang katotohanan ay tila isang mapait na inumin, ngunit ito lamang ang magpapalaya sa iyo mula sa mga anino ng kahapon. Kailangan mong malaman na ang aksidenteng kumitil sa buhay ni Rafael ay hindi isang pagkakataon, kundi isang planadong hakbang upang burahin ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng mga salbasyon. Nagising si Mireya sa loob ng isang maliit at malinis na silid kung saan ang amoy ng dinikdik na halamang gamot at alkohol ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin mula sa labas. Ang mapuputing tela na nakasabit sa bintana ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin, isang tanawing malayo sa madilim at maputik na hukay na huli niyang natatandaan. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Sister Pilar. Ang mga kamay ay abala sa pagdarasal gamit ang isang kulay rosas na rosaryo. Ang bawat paglipat ng butil sa pagitan ng mga daliri ng madre ay tila isang tahimik na orasan na nagbibigay ng katiwasayan sa magulong isipan ni Mireya. Nandito ka na, sa ligtas na lugar, anak. Bulong ni Sister Pilar nang mapansin ang pagmulat ng mga mata ni Mireya. Ang tinig ng madre ay tila isang haplos ng mainit na tubig sa naninigas na puso ng dalaga. Ngunit hindi ang sariling kaligtasan ang nasa isip ni Mireya. Ang bawat alaala ng kanyang ina na tumatawa habang itinatapon ang kanyang buhay ay tila isang apoy na muling nagliliyab sa kanyang alaala. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na may suot na salamin at hawak na isang itim na folder. Si Attorney Lucio Vergara iyon, ang taong matagal nang nagmamasid sa pamilyang Salvacion mula sa malayo. Ang kanyang mga yapak sa sahig na gawa sa kahoy ay tila mga mabibigat na nota ng isang malungkot na awitin. Umupo siya sa paanan ng higaan ni Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng timpi at seryosong ekspresyon na tila may dala siyang isang pasabog na hindi dapat basta-basta bitawan. Mireya, kailangan nating mag-usap tungkol kay Rafael, simula ng abogado. Hindi lang siya isang mekaniko na mahilig sa bibingka at kare-kare. Siya ang nawawalang apo ni Don Eugenio Salvacion. Ang lupang tinatapakan mo, ang malawak na Hacienda Salvacion na abot tanaw mula sa bintanang ito, ay sa kanya. At ngayong wala na siya, ang lahat ng yon ay sayo. Tila tumigil ang paghinga ni Mireya. Ang bawat salita ni Attorney Lucio ay tila isang malakas na hampas ng alon sa isang pampang na gumuho na. Ipinaliwanag ng abogado na ang pinsan ni Rafael na si Leandro ay matagal nang gumagawa ng mga palsipikadong dokumento upang makuha ang mana. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay nang aminin ni Attorney Lucio na may mga ebidensyang nagtuturo na ang preno ng jeepney na minamaneho ni Rafael noong araw ng aksidente ay sadyang pinutol. Naramdaman ni Mireya ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat detalye ng araw na yon, ang huling halik ni Rafael, ang pangako nitong babalik ng maaga, ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon lamang nabuo sa isang malagim na larawan. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya, ay nakipagkasundo sa halimaw na si Leandro upang makuha ang bahagi ng kayamanang iyon kapalit ng kanyang buhay at ng katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Attorney Lucio ang isang maliit na bagay
mula sa kanyang bulsa. Isang lumang cellphone na basag na ang screen at may mga bakas pa ng natuyong putik. Ito ang teleponong laging dala ni Rafael sa ilalim ng mga makina ng sasakyan. Ang teleponong inakala ni Mireya na nawala na sa araw ng aksidente. Ang paghawak ni Mireya sa malamig na gadget ay tila muling paghawak sa kamay ni Rafael. Isang kamay na tila humihingi ng katarungan mula sa kabilang buhay. Nahanap ito ni Lando sa lugar ng aksidente bago pa dumating ang mga pulis, sabi ni Attorney Lucio. May mga voice recordings dito si Rafael. Tila alam niyang may mangyayaring masama sa kanya, kaya itinago niya ito sa isang lugar na tanging ang mga taong tapat lamang sa kanya ang makakahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang pinagmamasdan ang itim na screen. Ang kaisipang maririnig niyang muli ang boses ng lalaking pinakamahal niya ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas matindi pa sa anumang pinsalang natamo niya sa gubat. Sa labas, ang hapon ay unti-unti nang nagiging dapit hapon at ang mga anino sa loob ng silid ay nagsisimulang humaba. Tila mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ano ang huling mensaheng iniwan ni Rafael bago siya tuluyang kuhanin ng tadhana? At handa na ba si Mireya na harapin ang boses ng nakaraan, lalo na kung ang boses na ito ang magtuturo sa kanya kung gaano kalalim ang pagtataksil ng mga taong tinawag niyang pamilya? Hindi na ako ang babaeng itapon niyo sa gitna ng kagubatan upang mabulok sa ilalim ng putik at ulan. Sa bawat hiwa ng gunting sa aking buhok, pinapatay ko ang bawat bakas ng kahinaan na inabuso ninyo. Ang Mireya na kilala nyo ay matagal nang namatay sa ilalim ng hukay na yon, at ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ngayon ay ang inyong magiging pinakamasamang bangungot. Tinitigan ni Mireya ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa loob ng silid sa kumbento. Ang mahaba at kulot niyang buhok na dati ay laging nakapusod habang nagluluto ng bibingka ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig. Ang bawat pagbagsak ng hibla ng buhok ay tila mga tuyong dahon na hindi na kailangan ng isang punong nais muling sumibol. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi at pagmamahal, ngayon ay tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kanyang maputlang mukha. Hawak niya ang gunting na ibinigay ni Sister Pilar. Ang bakal nito ay kasing lamig ng kanyang determinasyon. Sa kabilang dako ng bayan, ang malawak at marangyang Hacienda Salvacion ay tila isang kahariang nakuha sa pamamagitan ng dugo at pagtataksil. Sa gitna ng malaking salas na may mga chandelier na gawa sa kristal, nakatayo si Leandro Salvacion. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang bawat pag-ikot ng likido sa loob ng baso ay tila sumasalamin sa kanyang madilim na mga plano. Ang kanyang suot ay kasing kinis ng kanyang pananalita. Isang maskara ng kagalang-galang na negosyante na nagtatago sa isang halimaw na walang budhi. "Don't worry, Tita Rosenda," wika ni Leandro habang nakangiti ng mapait sa mag-asawang alondres na nakaupo sa malambot na sofa. "As long as Mireya is out of the picture, this paradise is ours. You can have all the jewelry you want, and Tito Mateo can have all the land he can manage. Just make sure the public believes that your daughter is truly missing and presumed dead." Napahagig-gik si Rosenda habang hinahaplos ang isang kwintas na perlas na kinuha niya mula sa silid na dapat ay para kay Mireya. "Of course, Leandro. We know the drill. Para naman ito sa ikabubuti ng pamilya, di ba? Mireya would have wanted us to be happy anyway. At saka, she's always been a burden. Ngayon, at least may pakinabang na siya sa amin." Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rosenda, tila lalong dumidilim ang kalangitan sa labas ng mansyon. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tanging ang pagnanais na matikman ng buhay na kailanman ay hindi niya nakamit sa pamamagitan ng marangal na paraan. Si Mateo naman ay tahimik lamang na nakatingin sa labas ng bintana. Tila binibilang ang mga puno ng niyog na ngayon ay ari na nila. Kahit alam niyang ang bawat bunga nito ay may bahid ng kasalanan. Samantala,
Sa loob ng kumbento, nagsimula na ang tunay na pagbabago ni Mireya sa ilalim ng gabay ni Attorney Lucio. Sa harap ng mga makakapal na libro tungkol sa batas at mga dokumento ng pagmamay-ari, kailangang matutunan ng isang simpleng tindera ng bibingka kung paano maging isang reyna ng isang imperyo. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang sandata na kanyang kinakabitan ng bala. Ang bawat tuntunin ng batas na kanyang kinakabisado ay tila mga tanikalang kanyang pinuputol. Mireya, hindi sapat ang galit. Paalala ni Attorney Lucio habang itinituro ang isang mapa ng hasyenda. You need to learn how to play their game. Leandro is a master of deception. If you want to take back what is yours, you must become someone he won't recognize, someone he will fear. Tumango si Mireya. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakahawak sa gilid ng mea. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Hindi na siya iiyak dahil sa sakit. Ang bawat luha na dapat sana ay papatak ay naging kalyo na sa kanyang kaluluwa. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang naglakad si Rosenda at Mateo patungo sa malaking pinto ng Hacienda Salvacion bilang mga bagong Panginoon ng lupaing iyon. Ang bawat hakbang nila sa pulang alpombra ay tila isang pagyurak sa alaala ni Rafael at sa buhay ni Mireya. Ngunit sa di kalayuan, sa anino ng kumbento, nakatayo ang isang babaeng may maikling buhok at matatalas na mata, nakatingin sa direksyon ng mansyon. Sinuot ni Mireya ang isang simpleng itim na bilo, tila isang byuda na nagluluksa, ngunit ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang malamig na ngiti. Ang pagsisimula ng kanyang pagbagsak ay ang simula ng aking pagbangon. Magdiwang muna kayo sa loob ng bahay na ninakaw nyo dahil hindi nyo alam na ang bawat sandaling tinatamasan nyo ang yaman ni Rafael ay isang sandaling palapit ng palapit ang araw na muli nating pagkikita. Hindi bilang inyong anak, kundi bilang inyong tagapaghukom. Mireya, mahal na mahal kita. Kung sakaling dumating ang oras na hindi na ako ang gigising sa'yo sa umaga, sana ay huwag mong kalimutan na ang bawat patak ng pawis ko ay para sa ating pangarap. Ngunit kailangan mong maging matatag dahil ang mga taong nakapaligid sa atin ay may mga ngiting kasing tamis ng asukal pero may mga pusong kasing pait ng lason. Mag-iingat ka kay Leandro. Alam niya ang tungkol sa atin. Sa loob ng madilim at tahimik na silid ng kumbento, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kakarampot na ningas ng kandila sa tapat ng krusipiho. Hawak ni Mireya ang basag na cellphone ni Rafael, ang kagamitang tila isang buhay na bahagi ng kanyang asawa na muling nagpaparamdam sa kanya. Dahan-dahang idiniin ni Mireya ang kanyang nanginginig na daliri sa maliit na tatsulok sa screen, ang simbolo ng pagplay na tila isang susi sa pintuan ng nakaraan. Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mireya. Ang basag at paos na tinig ng asawa ay humalo sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay tila isang mainit na hininga sa kanyang pisngi. Napapikit si Mireya, pilit na binubuhay sa kanyang isipan ang imahe ni Rafael, ang kanyang mga matang laging nakangiti at ang amoy ng grasa at pagmamahal na laging nakakabit sa kanyang suot. Mahal, pasensya ka na kung marami akong hindi nasabi sa'yo. Pagpapatuloy ng boses sa recording. Akala ko, mapoprotektahan kita sa pamamagitan ng pananahimik. Pero si Leandro, nalaman niyang ako ang kaisa-isang apo ni Lolo Eugenio. Pinagbabantaan niya ako, Mireya. Sabi niya, kung hindi ko tatalikuran ng hasyenda, baka raw may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko mapapayagan yon. Kahit buhay ko ang kapalit, basta ligtas ka. Naramdaman ni Mireya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang pagsikip na tila may mga kamay na bumabalot sa kanyang puso at pinipigilan siyang huminga. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi lamang pala aksidente ang nangyari. Ang kanyang asawa ay namatay
habang sinusubukang iligtas siya mula sa ganid ng sarili nitong kadugo. Napahagulhol si Mireya, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa basag na salamin ng telepono. Niyakap niya ang maliit na kagamitan sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling pisikal na koneksyon niya sa lalaking kinuha sa kanya nang hindi patas. I have some documents hidden in our old place, Mireya. Ang huling bahagi ng recording ay tila nagmamadali. May naririnig na malalakas na hininga at ang pag-ugong ng hangin sa labas. Look for the old wooden box under the floorboards in the kitchen. The one where we kept our first earnings from the bibingka. Nandun ang ebidensya ng panloloko ni Leandro sa mga account ng hacienda. Use it to protect yourself. I'm sorry, my love. I'm so sorry. Naputol ang recording sa isang biglaang tunog ng pagkakalabog na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Nanigas si Mireya. Ang huling narinig niya ay hindi lamang paalam, kundi ang tunog ng simula ng katapusan ni Rafael. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Ang kanyang pagdadalamhati ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na galit. Tumayo si Mireya at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang Hacienda Salvacion. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang bawat sakripisyo ni Rafael ay binaliwala ng mga taong sakim, at ang kanyang sariling mga magulang. Nakipagkuntsaba sila sa taong pumatay sa lalaking nagmahal sa kanya nang higit sa sarili nitong buhay. Hinawakan ni Mireya ang kanyang maikling buhok. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng katarungan, kundi ng paniningil. Kung ang pag-ibig ni Rafael ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw, ang pag-ibig din na iyon ang magiging mitya ng pagbagsak ng lahat ng nagnakaw ng kanilang kaligayahan. Ngunit paano niya mababawi ang mga dokumentong iyon kung ang dati niyang tahanan ay kuta na ngayon ng mga taong nagtapon sa kanya sa hukay? At sapat na ba ang boses ni Rafael mula sa kabilang buhay upang labanan ang mga buhay na demonyong kasama niya sa iisang bubong? Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na iginagapos ka sa mga taong pilit kang nilulunod sa kasinungalingan, Mireya. Ang isang tunay na ina ay hindi ipagpapalit ang kanyang anak sa isang dakok na pilak. Huwag mong hayaang gamitin nila ang iyong kabutihan bilang sandata laban sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay may tamang panahon, ngunit ang katarungan ay hindi naghihintay. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, dahan-dahang tinahak ni Mireya ang pamilyar na daan patungo sa kanilang lumang dampa. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang paglalakbay, pabalik sa isang buhay na puno ng tamis, ngunit nagtapos sa pait. Ang amoy ng tuyong damo at ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing naghihintay siya kay Rafael sa tapat ng kanilang pintuan. Ngunit ngayon, ang bahay na dati ay puno ng halakhak at amoy ng bagong lutong kakanin ay tila isang kuta ng mga multo. Nagtago si Mireya sa likod ng malalabay na sanga ng puno ng mangga ng makim. Makita niya ang isang liwanag sa bakuran. Ang init na nagmumula sa isang maliit na apoy ay nagbibigay ng kakaibang anino sa paligid. Doon, nakita niya ang kanyang mga magulang. Si Rosenda ay abala sa paghalongkat sa isang lumang baul, habang si Mateo naman ay nakatayo sa tabi ng apoy, hawak ang isang tumpok ng mga papel at tela. Bilisan mo, Mateo. Kailangan nating linisin ang lahat ng bakas ng babaeng iyon dito bago tayo tuluyang lumipat sa hacienda. Ang tinig ni Rosenda ay puno ng pagkainip at kawalan ng puso. Kapag nakita ng mga tao ang mga litratong ito, maaalala lang nila na may anak tayong nawawala. Mas mabuting isipin nilang matagal na siyang wala at kinalimutan na natin ang lahat. Napanood ni Mireya ang pagbitaw ng kanyang ama sa isang lumang litrato, ang kanilang tanging larawan bilang isang pamilya noong siya ay bata pa. Nakita niya ang pagsayaw ng mga dila ng apoy habang unti-unting nilalamon
ang mga gilid ng larawan hanggang sa maging abo ang kanyang sariling mukha. Ang bawat pagtupok ng apoy sa kanyang mga alaala ay tila isang aktwal na paglapnos sa kanyang balat. Hindi lamang ang kanyang yaman ang ninanakaw ng mga ito, kundi maging ang kanyang karapatang umiral sa mundong ito. Sayang din ang mga gamit na ito, Rosenda, mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit wala pa ring sapat na lakas upang tumanggi. Si Mireya ang nag-ipon para sa mga kurtinang ito. Huwag kang hangal, Mateo. Magkakaroon na tayo ng mga kurtinang gawa sa seda at pilus doon sa mansyon. Bakit mo pa panghihinayangan ang mga basahang ito? Singhal ni Rosenda habang muling naghagis ng isang tumpok ng mga damit sa apoy. Sa loob ng madilim na bahagi ng bakuran, mariing napakagatlabi si Mireya upang pigilan ang kanyang sarili na sumigaw. Ang hapdi sa kanyang puso ay tila isang malalim na hiwa na hindi kailanman maghihilom. Ang mga taong ito na pinagsilbihan niya ng buong katapatan ay tila mga anay na unti-unting inuubos ang bawat haligi ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang init ng isang luhang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi na ito oras para sa luha. Kailangan niyang makapasok sa loob. Kailangan niyang makuha ang kahoy na kahon sa ilalim ng sahig ng kusina bago pa ito mapansin ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang umikot sa likurang bahagi ng bahay. Ang kanyang mga yapak ay kasing tahimik ng isang pusang nagmamasid sa dilim. Ang bawat pagkaskas ng kanyang baro sa dingding na kawayan ay tila isang nakabibinging tunog sa kanyang pandinig. Ngunit tila masyadong abala ang kanyang mga magulang sa kanilang malupit na ritual sa labas. Nang makapasok siya sa kusina sa pamamagitan ng maliit na bintana, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at pangungulila. Ang lugar kung saan siya nagluluto ng bibingka ay wala ng init. Lumuhod siya sa malamig na sahig at dahan-dahang kinapa ang mga biyak sa floorboards. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at pag-asa. Sa wakas, naramdaman niya ang gaspang ng isang lumang kahoy na kahon. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata sa gitna ng dilim. Ngunit bago pa niya tuluyang maiangat ang kahon, narinig niya ang mabibigat na yapak ng sapatos na papasok sa kusina. Ang bawat tunog ng sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang babala ng panganib. Mateo, kumuha ka pa ng gas sa kusina. May mga lumang banig pa doon sa sulok na kailangang sunugin. Ang boses ni Rosenda ay palapit ng palapit. Naniga si Mireya sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang kamay ay nakabaon pa rin sa ilalim ng sahig habang hawak ang ebidensyang magpapabagsak sa kanila. Wala siyang mapagtataguan sa maliit na espasyong yon. Kung mahuhuli siya ngayon, hindi lamang ang kahon ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling pagkakataon na mabigyan ng katarungan ang kamatayan ni Rafael. Ang anino ni Rosenda ay dahan-dahang pumasok sa pintuan ng kusina, dala ang isang lampara na nagbibigay ng mahaba at nakatatakot na liwanag. Ang bawat tibok ng puso ni Mireya ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang sakuna. Sa sandaling iyon, ang tanging pagpipilian niya ay ang harapin ang halimaw o ang tuluyang mabaon sa limot kasama ng kanyang mga alaala. Makakalabas ba si Mireya na hawak ang katotohanan? O ang lumang bahay na ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkabunyag bago pa man magsimula ang kanyang paghihiganti? Huwag kang matatakot sa dilim, Mireya. Minsan, ang kadiliman ang nagiging tanging kanlungan ng mga taong pinagkaitan ng liwanag. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, dahil ang bawat sugat mo ay pasan ko rin. Hayaan mong ang mga kamay ko ang maging kalasag mo habang ang iyong puso ay naghihilom mula sa hapdi ng kanilang pagtataksil. Sa loob ng kusina, ang liwanag mula sa lampara ni Rosenda ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na kawayan, tila isang mahabang daliri na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Pigil ang hininga ni Mireya
habang yakap-yakap ang kahoy na kahon sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nanginginig sa loob ng kanyang tadyang. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang makapasok ang kanyang ina, isang matitipunong kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat at dahan-dahan siyang hinala palabas ng maliit na bintana. Walang anumang tunog na nalikha sa paglabas ni Mireya dahil sa kasanayan ng lalaking tumulong sa kanya. Si Lando iyon, ang tahimik na tagapangalaga na ipinadala ni Attorney Lucio upang magsilbing anino ni Mireya. Ang init ng palad ni Lando sa kanyang braso ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa nangangatog na katawan ng dalaga. Mabilis silang nagtago sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng kaimito kung saan ang anino ay sapat na upang ikubli ang kanilang pagkatao mula sa nagmamasid na mga mata sa loob ng bahay. Narinig nila ang inis na boses ni Rosenda sa loob, nagrereklamo kung bakit tila may narinig siyang kaluskos ngunit wala naman siyang nakikitang tao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang malupit na paalala ng mundong iniwan ni Mireya, isang mundong puno ng pagkukunwari. Nang makalayo na sila sa dampa at makarating sa ligtas na bahagi ng kagubatan, dahan-dahang binitiwan ni Lando ang pagkakahawak sa braso ni Mireya. Huminto sila sa tapat ng isang malaking bato kung saan ang sinag ng buwan ay tumatagos sa pagitan ng mga dahon. Napansin ni Lando ang panginginig ng mga kamay ni Mireya habang mahigpit pa ring nakakapit sa kahon ni Rafael. May bahid ng dugo ang mga daliri ng dalaga, isang sugat na nakuha niya mula sa matitigas na floorboards ng kusina. "Akin na ang iyong kamay, Mireya," mahinang bulong ni Lando. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng masukal na gubat. Kinuha niya ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa sugat ni Mireya. Ang bawat haplos ni Lando ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na ayaw niyang muling magkapira-piraso. "Bakit mo ito ginagawa, Lando?" tanong ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kakarampot na pag-asa. "Bakit ka nagbubuwis ng buhay para sa isang babaeng tinalikuran na ng sariling pamilya?" Tumigil si Lando sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mireya. Dahil bago pa man naging isang salvasyon si Rafael, naging kaibigan at kapatid siya sa akin. Iniligtas niya ako mula sa gutom noong wala akong matakbuhan. At bago siya pumanaw, ang tanging hiling niya ay wag hayaang mawalan ng ngiti ang babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Ang pagprotekta sa iyo ay hindi lamang utos, Mireya. Ito ang aking paraan para pasalamatan ng isang mabuting tao. Isang golden moment ang namagitan sa kanila sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang pait na nararamdaman ni Mireya mula sa pagtataksil ng kanyang mga magulang ay tila dahan-dahang nahahaluan ng tamis ng katapatan ni Lando. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mireya na hindi lamang ang kahon ng mga dokumento ang kanyang nabawi, kundi pati na rin ang paniniwalang mayroon pa palang mga taong tapat sa gitna ng mundong puno ng kasakiman. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol ng isang maliwanag na ilaw mula sa flashlight ang gumapang sa mga puno. Hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Ang bawat pagtama ng ilaw sa mga dahon ay tila isang nagbabantang anino. Narinig nila ang mabibigat na yapak ng mga sapatos na gawa sa balat. Ang tunog na hindi kailanman magmumula kay Mateo o Rosenda. "Leandro's men," bulong ni Lando. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso at matigas. "Nalaman nilang may pumasok sa dampa. Kailangan nating kumilos." Mabilis na hinila ni Lando si Mireya sa likod ng isang makapal na palumpong. Pinigilan ni Mireya ang kanyang paghinga habang naririnig ang boses ng isang lalaki na naguutos sa iba na halughugin ang buong paligid. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa tindi ng kaba. Ang ilaw ng flashlight ay papunta na sa kanilang direksyon
Dahan-dahang nilalapitan ang kanilang pinagtataguan. Naramdaman ni Mireya ang mabilis na tibok ng puso ni Lando habang nakadikit ang kanilang mga balikat. Sa isang iglap, binuo ni Lando ang isang mapanganib na desisyon. Mireya, sa sandaling tumakbo ako sa kabilang direksyon para iligaw sila, huwag kang lilingon. Dumiretso ka sa kumbento, huwag mong bibitiwan ang kahon. Bago pa man makasagot si Mireya, dahan-dahang tumayo si Lando, handang harapin ang mga tauhan ni Leandro upang bigyan si Mireya ng pagkakataong makatakas. Habang ang anino ni Lando ay dahan-dahang humihiwalay sa kanya, naramdaman ni Mireya ang isang bagong uri ng takot. Ang takot na muling mawalan ng isang taong nagmamalasakit sa kanya. Magagawa kaya ni Lando na iligaw ang mga tauhan ni Leandro nang hindi siya nahuhuli? O ang gabi bang ito ang magiging mitya ng isa na namang sakripisyo para sa yaman ng mga salbasyon? Ang bawat hiyas na suot mo, inay, ay tila mga pako na ibinabaon mo sa aking puso. Ninakaw niyo ang aming bukas at ngayon, ipinaparada niyo ang inyong kasalanan na tila ba ito ay isang karangalan. Habang mabilis na tinatahak ni Mireya ang madilim na pasilyo ng kagubatan, ang kanyang bawat paghinga ay tila isang marahas na labanan sa loob ng kanyang dibdib. Ang kahoy na kahon ni Rafael ay nakayakap sa kanyang katawan. Ang bawat kanto nito ay bumaon sa kanyang balat, tila isang paalala ng bigat ng katotohanang kaniyang pasan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig nito ay tila isang tambol na nagbababala sa kaniyang katinuan, habang ang boses ni Lando na nag-uutos sa kanya na tumakbo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig. Sa kabilang dako ng bayan, ang Hacienda Salvacion ay balot ng nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa naglalakihang kristal na chandelier sa kisame. Ang bawat sulok ng mansyon ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak, ngunit para sa mga naninilbihan dito, ang hangin ay tila lason dahil sa presensya ng bagong reyna ng tahanan. Si Rosenda ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin na may gintong baybay, suot ang isang itim na bestidang sutla na kailanman ay hindi niya pinangarap na mahahawakan. Daily, ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Can't you see I'm waiting for my tea? This mansion deserves a better staff, hindi yung mga katulad niyong parang mga pagong kong lumakad. Ang sigaw ni Rosenda ay pumuno sa malawak na silid. Ang kaniyang tinig ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng respeto. Ang matandang si Tia Deli, na ilang dekada nang nagsisilbi sa mga salvasyon, ay dahan-dahang lumapit dala ang isang tray na pilak. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa hapdi ng mga salitang kaniyang naririnig mula sa isang babaeng dati ay nakikita lamang niya sa palengke na nagbebenta ng kakanin. Napansin ni Deli ang isang kumikinang na singsing sa daliri ni Rosenda. Ang sing-sing na pag-aari ni Don Eugenio na dapat ay para sa asawa ng tunay na tagapagmana. Pasensya na po, Senyora Rosenda. Hindi ko po sinasadya. Mahinang tugon ni Deli habang ang kaniyang paningin ay nakayuko sa sahig. Senyora, well, it sounds good to my ears, but make sure it doesn't happen again or else you're out of this hacienda. Alam mo naman, Deli, ang daming naghahanap ng trabaho ngayon. You should be grateful na pinatira pa namin kayo rito kahit patay na ang amo nyo. Dagdag ni Rosenda habang tinitignan ang kaniyang sariling refleksyon. Tila ba tinitiyak kung ang kaniyang muka ay kasinkinis na ng yaman na kaniyang ninakaw. Samantala, sa labas ng mansyon, sa madilim na bahagi ng malawak na hardin, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga halaman. Si Mireya, sa tulong ng mga turo ni Lando, ay nagtagumpay na makalapit sa paligid ng kaniyang dating tahanan. Mula sa kaniyang kinalalagyan, nakikita niya ang kaniyang ina sa loob ng maliwanag na silid. Ang inang nagtapon sa kanya sa gubat, ngayon ay masayang humihigop ng tsaa habang suot ang mga hiyas na dapat ay para sa katarungan ni Rafael. Ang bawat halakhak ni Rosenda
na lumalabas sa bintana ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mireya. Naramdaman niya ang init ng kaniyang sariling luha, ngunit agad itong natuyo ng kaniyang nag-aalab na galit. Mariing napakapit si Mireya sa bakod. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa bakal na tila ba nais niyang gibain ang buong gusali sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay lamang. Biglang huminto ang matandang si Deli sa kaniyang paglalakad patungo sa kusina. Isang marahang pagkilos sa labas ng bintana ang kaniyang napansin. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng pagod ay biglang naningkit. Sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, isang pamilyar na anino ang kaniyang nakita. Isang babaeng may maikling buhok, may matatalas na mata, at may tindig na tila ba bumangon mula sa kabilang buhay. Nabitawan ni Deli ang tray na pilak na kaniyang dala. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay tila isang malakas na hudyat na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Deli habang nakatitig sa bintana. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig sa pagbigkas ng isang pangalang matagal na nilang inakalang ibinaon na sa limot. Mireya, anak, ikaw ba yan? Ang bulong ni Deli ay tila isang sumpa na nagpahinto sa paghalakhak ni Rosenda. Dahan-dahang lumingon ang malupit na ina sa direksyon ng bintana. Ang kaniyang mukha ay biglang nabalot ng isang kakaibang uri ng takot na kailanman ay hindi niya naramdaman mula nang makuha niya ang yaman. Sino ang aninong nakita ni Deli sa gitna ng dilim at magagawa kaya ni Rosenda na itanggi ang katotohanan kung ang multo ng kanyang nakaraan ay nakatitig na mismo sa kanyang mga mata mula sa labas ng kanyang ninakaw na kaharian? Huwag kang lilingon, Rosenda. Dahil sa bawat aninong nakikita mo sa dulo ng iyong paningin, doon nananahan ang katotohanang pilit mong ibinabaon. Ang yaman ay hindi sapat na tabing upang itago ang isang pusong may bahid ng dugo ng sariling anak. Ang katahimikan sa loob ng salas ng Hacienda Salvacion ay tila isang tilang biglang napatid. Ang pagkakalabog ng pilak na tray sa sahig ay naglikha ng isang nanginginig na tunog na yumanig sa buong silid, dahilan upang ang tsaa ay tumapon sa mamahaling alpombra, tila isang mantsa ng pagkakamali na hindi na mabubura. Nanlaki ang mga mata ni Rosenda, ang kaniyang kamay ay napahawak sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang paningin ay mabilis na naglakbay patungo sa madilim na bintana. Ano ang sinasabi mo, Deli? Sino ang nakita mo? Ang boses ni Rosenda ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na baka ang kaniyang kasalanan ay bumangon mula sa hukay. Si Mireya po, ang kaniyang mga mata. Nakatingin siya rito. Ang boses ni Deli ay halos isang bulong na lamang, habang ang kaniyang daliri ay nananatiling nakaturo sa labas, kung saan ang mga dahon ng puno ng nara ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Mabilis na lumapit si Rosenda sa bintana. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng kaba. Ngunit pagdungaw niya, wala siyang nakita, kundi ang malawak at madilim na hardin. Ang tanging naroon ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatama sa mga estatwa ng anghel. Walang tao. Walang Mireya. Huminga ng malalim si Rosenda. Pilit na pinapakalma ang kaniyang nagwawalang puso bago hinarap ang matandang katulong ng may galit. Ibang ka na, Deli. Ang anak ko ay nawawala. Baka kung ano-anong multo na ang nakikita mo dahil sa katandaan mo. Linisin mo itong kalat. At wag na huwag ko nang maririnig ang pangalang iyon muli, kundi ay itatapon kita sa labas. Ang bawat salita ni Rosenda ay tila isang pagtatangka na kumbinsihin ang kaniyang sarili na siya ay ligtas pa rin. Samantala, sa loob ng isang lihim na silid sa kumbento, inilatag ni Mireya ang mga dokumento mula sa kahoy na kahon sa harap ni Atty. Lucio. Ang bawat papel ay may amoy ng luma at amag, ngunit para sa kanila, ito ang amoy ng katarungan. Sa tabi ni Mireya, si Lando ay tahimik na nagmamasid. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom habang iniisip ang panganib na pinasok ng dalaga kanina.
Sa mansyon, Mireya, ang mga papel na ito ang magpapatunay na si Leandro ay matagal nang nagnanakaw sa pondo ng hasyenda bago pa man pumanaw si Rafael. Paliwanag ni Attorney Lucio, ang kaniyang mga mata ay seryoso sa likod ng kaniyang salamin. Ngunit kailangan natin ng tamang panahon upang ilabas ito. Sa susunod na linggo ay ang fiesta ng San Rafael. Iyon ang araw kung kailan ang lahat ng mahahalagang tao sa lalawigan ay magtitipon sa hasyenda. Tumango si Mireya. Ang kanyang muka ay tila isang kalyo na hindi na tinatablan ng takot. Iyon ang magiging araw ng kanilang paghuhukom, Attorney Lucio. Gusto kong makita nila ako sa gitna ng kanilang kagalakan. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa gubat ay siyang kukuha sa lahat ng kanilang kinuha. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap sa kabilang panig ng bayan. Sa loob ng kanyang opisina, si Leandro ay nakatayo sa harap ng isang monitor. Pinagmamasdan ang mga kuha ng CCTV sa paligid ng mansyon. Isang maliit na pagkilos ng anino sa gilid ng bakod ang pumukaw sa kaniyang atensyon. Hindi siya tanga. Alam niyang may nagmamasid. Kinuha ni Leandro ang kaniyang telepono at tinawagan ang kaniyang pinakatiwalaang tauhan. Subaybayan niyo si Attorney Lucio. May kinakausap siyang hindi natin kilala. At alamin niyo kung sino ang babaeng maikli ang buhok na madalas makita sa malapit sa kumbento. Kung buhay ang asawa ni Rafael, siguraduhin niyong hindi na siya aabot sa fiesta. Ang mga salita ni Leandro ay tila isang malamig na hangin na nagbabadya ng isang darating na bagyo. Habang si Mireya ay naghahanda para sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga bitag ng kanyang mga kaaway ay dahan-dahan ng humihigpit sa paligid niya. Ang bawat pag-usad ng oras ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon patungo sa isang sagupaan na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Sapat na ba ang mga dokumento sa loob ng kahon upang tumbasan ang kapangyarihan at kasamaan ni Leandro? O ang fiesta ba ng San Rafael ang magiging huling hantungan ni Mireya sa halip na ang kanyang tagumpay? Maling-mali ito, Rosenda. Sa bawat subo natin ng masasarap na pagkain sa mesang ito, tila lason ang dumadaloy sa aking lalamunan. Hindi pera ang nakikita ko sa paligid natin, kundi ang anino ng anak nating itinapon natin sa dilim. Sa loob ng napakalawak na silid-tulugan ng Hacienda Salvacion, ang marangyang kama na may mga sapin na gawa sa purong seda ay tila naging isang higaan ng mga tinik para kay Mateo. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang konsensya. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa magaspang na trabaho sa bukid, ngayon ay nanginginig habang hinahawakan ang isang mamahaling baso ng kristal. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa chandelier ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Hinuhubaran ang kaniyang kaluluwa mula sa mga kasinungalingang kaniyang pinaniniwalaan. Tumayo si Rosenda mula sa harap ng kaniyang metal na vanity mirror. Bit-bit ang isang suklay na may palamuting pilak. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na cream, isang pagtatangka na burahi-burahi ng mga kulubot ng panahon at ang mga bakas ng kaniyang pinagmulan. Lumingon siya kay Mateo nang may halong pait at pandidiri. Tumahimik ka, Mateo. Ang drama-drama mo. Akala mo ba ay masarap ang maging mahirap? Akala mo ba ay masarap ang mga moy usok ng bibingka habang buhay? Ang boses ni Rosenda ay matalas. Tila isang kutsilyo na pilit pinuputol ang huling hibla ng moralidad ng kaniyang asawa. Pera ito, Mateo. Pera na magliligtas sa atin sa kahihiyan. Huwag mong sabihing mas pipiliin mo ang dampa kaysa sa mansyong ito. Pero anak natin yun, Rosenda. Dugo natin. Ang tinig ni Mateo ay naging isang gumaralgal na pagsamo. Noong isang gabi, napanaginipan ko siya. Nakatitig siya sa akin, basang-basa ng ulan, at tinatanong niya kung bakit. Hindi ko masagot, Rosenda. Hindi ko kayang tumingin sa salamin nang hindi nakikita ang isang mamamatay tao.
Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng silid. Nanigas si Mateo. Ang init ng sampal ni Rosenda ay gumising sa kanyang diwa, ngunit hindi nito napatay ang apoy ng kaniyang pagsisisi. Wala tayong pinatay. Buhay ang batang yun nang iwan natin siya. Singhal ni Rosenda, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Kung mahina ang loob mo, umalis ka rito. Pero huwag na huwag mong susubukang sirain ang lahat ng pinaghirapan nating makuha. Isipin mo ang buhay na ibibigay natin sa ating sarili. Wala na si Mireya. Ibaon mo na siya sa limot, gaya ng pagkakabaon niya sa hukay na yon. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Ang marahang pagpihit ng gintong kandado ay naglikha ng isang malamig na pakiramdam sa paligid. Pumasok si Leandro. Ang kanyang mga labi ay may nakapaskil na isang mapanganib na ngiti, habang ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat emosyon sa loob ng silid. Ang kanyang mga yapak sa alpombra ay tila isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. May problema ba tayo rito, Tito Mateo? Tita Rosenda? Ang boses ni Leandro ay kalmado, ngunit may dala itong banta na mas masakit pa sa anumang sampal. Narinig ko ang tungkol sa panaginip mo, Tito. Alam mo, ang mga panaginip ay kailangang manatiling panaginip lamang. Dahil kapag sinubukan nating gawing totoo ang mga ito, maraming tao ang masasaktan. Lumapit si Leandro kay Mateo at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Mariin ang kanyang pagkakahawak, sapat na upang maramdaman ni Mateo ang kapangyarihan ng lalaking katuwang nila sa krimen. Tandaan niyo, bulong ni Leandro, ang kanyang hininga ay tila isang malamig na hangin sa tainga ni Mateo. Nasa iisang bangka na tayo. Kung lulubog ako, sisiguraduhin kong kayong dalawa ang unang malulunod. At sa oras na yon, wala nang hukay sa gubat ang makakapagtago sa inyo. Manatili kayong tahimik at tamasahin niyo ang yaman. Maliwanag ba? Walang nagawa si Mateo kundi ang tumango ng marahan habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang asawa na nakangiti na muli kay Leandro. Tila ba walang anumang nangyaring alitan. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo si Mireya. Nakita niya ang pagpatay ng mga ilaw sa ikalawang palapag ng mansyon. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng lumang panyo ni Mateo na natagpuan niya sa dampa. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan, ang alaala ng kanyang ama na pinapayungan siya noong bata pa siya habang papunta sa palengke. Pinunit ni Mireya ang tela sa dalawa. Ang tunog ng pagkapunit ng hibla ay tila ang huling pagkaputol ng kanyang ugnayan sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Kung ang kanyang ama ay piniling mabulag sa yaman, siya naman ay piniling maging liwanag na susunog sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon ay hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa isang taong sadyang nagtatago sa kanyang anino. Isang malamig na bakal ang kanyang naramdaman sa kanyang baywang, kasabay ng isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa gabing iyon. Huwag kang gagalaw, Mireya. Masyado kang naging kampante. Sino ang taong nakatuklas sa kinaroroonan ni Mireya sa gitna ng dilim at magagawa ba niyang makatakas bago pa siya tuluyang makuha ng mga kamay ni Leandro? Ang bawat hibla ng buhok na nalaglag sa sahig ay tila mga pangarap na tinapos ng gunting ng tadhana. Ngunit sa likod ng bawat pagkaputol, may isang bagong lakas na sumisibol, isang lakas na hindi na nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa isang matuwid na puot. Ang gabi ay hindi nakaaway, kundi isang kakampi na nagtatago sa aking muling pagkabuhay. Dahan-dahang ibinaba ni Lando ang kaniyang kamay mula sa balikat ni Mireya. Ang malamig na bakal na naramdaman ng dalaga
ay ang kanyang lumang itak na ginagamit sa paghawa ng masukal na landas, isang paalala na ang mundong ginagalawan nila ngayon ay isang gubat na puno ng mga naninila. Ang kaniyang boses, bagamat seryoso, ay may bahid ng matinding pag-aalala na tila isang ambon sa gitna ng tagtuyot. Masyadong malapit ang mga tauhan ni Leandro, Mireya. Kung hindi kita nahila sa anino, baka ang sinag ng kanilang ilaw ay tumama na sa iyong mukha. Bulong ni Lando, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa paligid. Huminga ng malalim si Mireya. Ang kaniyang dibdib ay tila isang dagat na kakatapos lang ng bagyo. Tumingin siya kay Lando at sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Isang katapatang kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa kaniyang sariling ama. Kinuha ni Mireya ang gunting mula sa kaniyang bulsa. Sa harap ng isang maliit na batis na nagsisilbing salamin ng langit, sinimulan niyang gupitin ang kaniyang buhok. Ang bawat pagbuka at pagpasara ng gunting ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila pagpunit ng isang pahina ng malungkot na kasaysayan. Ang mahaba niyang buhok, na dati ay hinahaplos ni Rafael ng may pagmamahal, ay dahan-dahang nalalaglag at tinatangay ng agos ng tubig. Ang kaniyang bagong anyo, maikli, matapang at hindi kilala, ay ang kaniyang magiging baluti sa darating na fiesta. Samantala, sa loob ng Hacienda Salvacion, ang paghahanda para sa fiesta ng San Rafael ay nasa rurok na ng kakinangan. Ang malawak na bakuran ay napapalamutian ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng nilulutong lechon at mga kakanin ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ngunit ang bango nito ay hindi kayang pagtakpan ang amoy ng kabulukan sa loob ng mansyon. Si Rosenda ay abala sa pagpili ng kaniyang isusuot na alahas. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa bawat kislap ng diamante. Ang bawat kwintas na kaniyang isinusukat ay tila isang tanikalang nagtatali sa kanya, sa kaniyang mga kasalanan. Ngunit para sa kanya, ito ay ang korona ng kaniyang tagumpay. Siguraduhin niyo na ang lahat ng bisita ay malalaman na tayo ang bagong may-ari ng lupang ito. Utos ni Rosenda sa mga katulong na nagmamadaling ayusin ang kaniyang silid. Gusto ko, sa araw ng fiesta, ang pangalang Alondres ang mamumutawi sa bibig ng lahat. Ngunit sa gitna ng kagalakan, si Leandro ay nananatiling tahimik sa loob ng kaniyang silid tanggapan. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng tela na natagpuan ng kaniyang mga tauhan malapit sa dampa. Isang bahagi ng baro na pamilyar sa kaniyang paningin. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang tela, habang ang kaniyang isipan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na naghahanap ng butas sa pampang. Attorney Lucio, hindi mo ako maloloko. Bulong ni Leandro sa sarili. Ang kaniyang mga labi ay gumuhit ng isang malamig na ngiti. Alam kong may itinatago ka. At kung ang babaeng iyon ay buhay pa, sisiguraduhin kong sa mismong araw ng fiesta, muli siyang babalik sa lupa. Sa pagkakataong ito, wala nang makakaahon sa kanya. Isang golden moment ang naganap sa kumbento ng gabing iyon. Inabot ni Lando kay Mireya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy, ang krus na laging suot ni Rafael sa kaniyang leeg. Ang pagdampi ng kahoy sa palad ni Mireya ay nagdulot ng isang matinding init na tila muling nagpapatibok sa kaniyang puso. Hindi ito palamuti, ito ay isang pangako. Isuot mo ito, Mireya. Hayaan mong ang espiritu ni Rafael ang maging gabay mo bukas. Mahinang sabi ni Lando. Ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Tumango si Mireya. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng kumbento. Ang fiesta ng San Rafael ay ilang oras na lamang ang layo. Ang lahat ng mga mitya ay nakahanda na at ang kailangan na lamang ay ang isang kislap upang sumabog ang lahat ng kasinungalingan. Sa pagdating ng madaling araw, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, hudyat ng pagsisimula ng kapistahan.
Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang babala para sa mga alondres at salvasyon. Habang ang mga tao ay nagsisimulang dumagsa sa hasyenda, isang babaeng nakasuot ng simpleng damit at may maikling buhok ang dahan-dahang naglalakad patungo sa malaking tarangkahan. Hindi siya nakatungo. Ang kaniyang paningin ay diretso sa mansyong kinuha sa kanya. Sa kanyang bawat hakbang, ang lupa ay tila sumasamba sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa kanyang pagpasok, isang hindi inaasahang tao ang humarang sa kanyang landas. Isang taong may hawak na liham na maaring maging mitya ng kanyang pagkakahuli bago pa man siya makatapak sa entablado. Sino ang taong ito na naghihintay sa kanya sa tarangkahan at ano ang nilalaman ng liham na tila magpapabago sa lahat ng kanyang plano sa gitna ng selebrasyon? Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ngayon niyo makikita ang bunga ng inyong itinanim sa gitna ng kagubatan. Akala niyo ay sapat na ang mga hiyas at seda upang tabunan ang katotohanan. Ngunit ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging lason na ngayon ay manunuot sa inyong mga kalamnan. Handa na ba kayong harapin ang multo ng inyong kasakiman? Sa tapat ng naglalakihang tarangkahan ng Hacienda Salvacion, huminto ang mundo para kay Mireya. Ang taong humarang sa kaniyang landas ay hindi ang mga tauhan ni Leandro, kundi ang matandang si Tia Deli. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha at sa kaniyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang lukot na liham. Ang marang pagdampi ng papel sa palad ni Mireya ay tila isang huling piraso ng katotohanan na matagal nang naghihintay na mabuksan. Ang liham ay galing sa mekanikong kasamahan ni Rafael, isang pag-amin na sadyang pinutol ang preno ng sasakyan sa utos ni Leandro, kapalit ng kaligtasan ng kaniyang sariling pamilya. Ito na ang kailangan mo, Mireya. Bulong ni Tia Deli. Ang kaniyang tinig ay halos lamunin ng ingay ng mga tambol sa malayo. Tumuloy ka, anak. Tapusin mo ang kasamaan sa loob ng mansyong yan. Sa loob ng malawak na hardin, ang bawat sulok ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng kani-kanilang pinakamagarang baro. Ang kislap ng mga palamuti ay tila nakikipagkumpitensya sa liwanag ng araw. Sa itaas ng entablado, nakatayo si Rosenda. Ang kaniyang itim na bestida ay kumikinang sa bawat paggalaw niya. Sa kaniyang tabi ay si Mateo na tila isang anino at si Leandro na nakangiti ng buong yabang sa mga bisita. Humawak si Rosenda sa mikropono. Ang kaniyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang mapagkunwari at malungkot na ekspresyon. Sa araw na ito ng ating kapistahan, hindi ko maiwasang malungkot. Simula ni Rosenda, ang kaniyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Tila isang malambing na awitin ng isang inang nagluluksa. Ang aking mahal na anak na si Mireya ay wala rito. Nawala siya sa gitna ng isang trahedya at hanggang ngayon, ang puso ko ay dumurugo sa pangungulila. Ang yaman na ito ay walang saysay kung wala ang aking anak. Narinig ni Mireya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang ina. Ang bawat kasinungalingan ay tila isang malakas na sampal na lalong nagpatatag sa kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng karamihan. Ang mga tao ay tila mga alon sa dagat na nahahati upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang maikling buhok at ang kanyang payak na anyo ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang papalapit siya sa entablado. Nang marating ni Mireya ang paanan ng hagdan, tumingin siya ng diretso sa itaas. Doon, nagtama ang paningin nila ni Rosenda. Ang kaniyang ina ay biglang napatigil sa pagsasalita. Ang mikroponong hawak nito ay dahan-dahang bumaba habang ang kaniyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay, tila isang pinturang nabasa ng ulan at naglaho. Ang mga mata ni Mateo ay nanlaki sa sindak at ang baso ng alak sa kamay ni Leandro ay muntik ng mabitawan dahil sa biglang panginginig ng kaniyang mga daliri. Mireya, ang bulong ni Rosenda ay hindi umabot sa mikropono, ngunit ang bawat taong malapit ay nakita ang kaniyang nanginginig na mga labi.
Hindi kumibo si Mireya. Humakbang siya paakyat sa hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga kasinungalingan. Nang makarating siya sa gitna ng entablado, kinuha niya ang mikropono mula sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningas na sulo na tumititig sa libo-libong tao sa kanyang harap. Tapos na ang dula-dulaan, inay. Ang boses ni Mireya ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang gumuho na bundok. Nandito na ang anak na itinapon niyo sa gubat. Nandito na ang asawa ng tunay na tagapagmana ng Hacienda Salvacion. At dala ko ang boses ni Rafael na pilit niyong pinatahimik. Isang malakas na pagsabog ng gulat ang bumalot sa buong hacienda. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan at si Rosenda ay napahawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napapaluhod sa entablado habang sumisigaw ng isang salitang tila isang sumpa. Multo. Isang multo ang nasa harap ko. Hindi ka maaari rito. Ngunit bago pa man makakilos si Leandro o ang kaniyang mga tauhan, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang biglang lumitaw sa paligid ng entablado. Sa pangunguna ni Attorney Lucio at Lando, ang bawat sulyap ni Mireya kay Leandro ay tila isang pangako ng katarungang matagal nang ninakaw. Magagawa kaya ni Mireya na ilabas ang lahat ng ebidensya bago pa tuluyang magkagulo ang lahat, o ang kanyang muling pagpapakita ba ang magiging mitya ng isang mas madugong pagtatapos sa gitna ng kapistahan? Hindi ang kinang ng ginto ang nagpapadilim sa paningin ng tao, kundi ang kawalan ng konsensya sa gitna ng kasakiman. Ang bawat kasinungalingang itinanim ninyo ay aning-anin nyo na ngayon, at ang bawat luhang pinatulo ko sa gitna ng kagubatan ay siyang magiging baha na lulunod sa inyong lahat. Tumitig si Mireya sa kanyang ina, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. Ang mukha nito ay basang-basa ng pawis na humalo sa makapal na kolorete. Ang bawat hininga ni Rosenda ay tila isang kapos na pagsamo, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Mireya. Hindi bilang pagmamahal, kundi dahil sa matinding takot na mawala ang lahat ng kaniyang ninakaw. Ang nakabibinging katahimikan ng libu-libong tao sa paligid ay tila isang malawak na hukuman na naghihintay ng huling hatol. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang basag na cellphone ni Rafael. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa screen at sa isang sandali, ang buong hacienda ay binalot ng boses ng isang lalaking matagal nang pinatahimik ng lupa. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa malalaking speaker. Bawat salita ay tila isang hagupit ng katarungan na bumabasag sa bawat kasinungalingan ni Leandro at ng mga alondres. Leandro, alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa pondo ng hacienda. Kung may mangyari sa akin, ibibigay ni Attorney Lucio ang lahat ng pruweba sa asawa ko. Ang tinig ni Rafael ay puno ng determinasyon. Bawat buntong hininga niya sa recording ay tila isang multong humahaplos sa pandinig ng mga naroroon. Nanigas si Leandro sa kanyang kinalalagyan. Ang baso ng kristal sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri, at ang pagbagsak nito sa sahig ay naglikha ng isang tunog ng pagkabasag na tila ang mismong pangarap niyang maghari sa salvasyon ang nagkapira-piraso. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang ligaw na hayop na naghahanap ng takas, ngunit ang bawat sulok ng entablado ay napapalibutan na ng mga awtoridad na dinala ni Attorney Lucio. Fake yan! Isang malaking panluloko ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Rosenda ay pumutok sa gitna ng katahimikan. Ang kaniyang tinig ay naging isang matinis at desperadong tili. Mateo, sabihin mo sa kanila, patay na si Mireya. Ang babaeng ito ay isang impostora na gustong agawin ang para sa atin. Napalingon ang lahat kay Mateo. Ang ama ni Mireya ay nakatayo sa isang sulok. Ang kaniyang mukha ay tila isang abo na kakatapos lang tupukin ng apoy. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig, at ang bawat butil ng luha sa kaniyang mga mata ay tila mga saksi ng kaniyang matagal na pagdurusa.
Humakbang siya palapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umabot sa pisngi ni Mireya. Ngunit hindi niya ito maituloy dahil sa tindi ng hiya. "Patawarin mo ako, Mireya." Ang boses ni Mateo ay halos isang bulong na lamang, ngunit ang bawat taong naroroon ay naramdaman ang bigat ng kaniyang pagsisisi. Totoo ang lahat. Itinapon namin siya. Ibinenta namin ang sarili naming dugo para sa perang ito. Hindi ko na kaya, Rosenda. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingang ito. Isang malakas na ingay ng pagkagulat at pagkadismaya ang pumuno sa buong hasyenda. Ang mga tao na dati ay humahanga sa mga alondres, ngayon ay nagbabato ng mga mapanghusgang salita. Ang bawat mata ay puno ng pait para sa mga magulang na nagtaksil sa sariling anak. Si Rosenda ay tila isang baliw na nagsimulang tumawa ng malakas habang yakap-yakap ang kaniyang sarili. Tila ba sa gitna ng kaniyang pagkawala ng katinuan ay doon lamang niya mahahanap ang kaniyang kaligtasan. Inilabas ni Attorney Lucio ang mga tunay na titulo ng lupa at ang dokumentong nagpapatunay na si Mireya ang legal na tagapagmana ng lahat. Ang bawat papel na kaniyang binabasa ay tila isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Leandro. Lumapit ang mga pulis at dahan-dahang nilagyan ng posas si Leandro. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo ay tila isang huling hudyat ng kaniyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na kislap ng metal ang nakita ni Mireya sa kamay ni Leandro. Sa huling sandali ng kaniyang desperasyon, nagawa nitong kumawala at sumugod patungo kay Mireya, dala ang isang maliit na patalim na itinago nito sa kaniyang suot. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pagtakbo. Ang mga tao ay nagsigawan at si Lando ay mabilis na tumalon upang harangan ang panganib. Ang marahas na pagtulak ni Lando kay Mireya ay nagligtas sa dalaga, ngunit ang tunog ng punyal na bumaon sa laman ay hindi nagmula kay Mireya. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa entablado. Ang dugo ay unt-unting kumakalat sa pulang alpombra. Tila isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura sa kasaysayan kapistahang ito. Sino ang sumalo sa patalim na dapat ay para kay Mireya? At ang katarungan ba na kaniyang ipinaglalaban ay mayroon pang kabayaran na mas masakit kaysa sa kaniyang mga pinagdaanan sa gitna ng kagubatan? Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy mula sa iyong mga sugat, Mateo, ay hindi sapat upang hugasan ang lahat ng pait na itinanim niyo sa aking buhay. Ngunit sa likod ng bawat hiningang pilit mong hinahabol, nakikita ko ang isang ama na huli nang nagising sa katotohanan. Ang pag-ibig ba ay kailangang dumanas ng ganito katinding sakripisyo bago ito muling makilala? Sa gitna ng entablado ng Hacienda Salvacion, ang mapuputing bulaklak ng dekorasyon ay tila nadungisan ng isang malalim at kulay ube na mantsa. Hindi si Mireya ang bumagsak, kundi ang kaniyang ama, si Mateo. Ang matandang lalaki ay nakahandusay sa pulang alpombra. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tiyan, kung saan bumaon ang patalim na dapat ay para sa kaniyang anak. Ang bawat paghinga ni Mateo ay tila isang marahas na labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ni Mireya nang may halong pagsamo at kapayapaan. Mireya, anak. Ang boses ni Mateo ay halos isang mabulol na bulong na lamang, habang ang dugo ay dahan-dahang lumalabas sa gilid ng kaniyang mga labi. Sa kabila ng hapdi, isang kakarampot na ngiti ang sumilay sa kaniyang mukha. Sa wakas, nagawa rin kitang protektahan. Patawarin mo ang iyong ama. Napaluhod si Mireya sa tabi ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang dinala sa sugat ni Mateo. Pilit na pinipigilan ang agos ng buhay na unti-unting nawawala. Naramdaman ni Mireya ang init ng dugo sa kaniyang mga daliri. Ang parehong dugo na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait na kaniyang iningatan sa loob ng maraming buwan ay tila natunaw.
pinalitan ng isang matinding pangungulila sa amang dati ay pinoprotektahan siya nung bata pa siya. Samantala, si Leandro ay dahan-dahang hinila ng mga awtoridad palayo sa entablado. Ang kaniyang muka ay wala ng bakas ng kayabangan. Tanging ang isang nanlilisik na tingin ng isang talunan na wala nang babalikan. Habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay tila isang walang saysay na ingay sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Ang kaniyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang bawat piraso nito ay tila nagiging alikabok na lamang sa hangin. Ngunit ang mas malagim na eksena ay ang nangyayari kay Rosenda. Nakatayo ang malupit na ina sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mga mata ay tila nawalan na ng katinuan habang pinagmamasdan ang dugo ang asawa at ang anak na muling nabuhay. Nagsimula siyang tumawa. Isang tawang walang tunog ng kagalakan, kundi isang tawang puno ng kawalan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga alahas sa kanyang leeg at braso. Itinatapon ang mga ito sa sahig na tila ba ang mga diamante ay naging mga uling na naglalapnos sa kaniyang balat. Pero ko ito. Akin ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Rosenda ay naging isang mahabang hagulhol habang gumagapang siya sa alpombra upang pulutin ang mga itinapon niyang hiyas. Hindi alintana ang dugo ng asawa na dumidikit sa kanyang bestida. Ang kaniyang isipan ay tuluyan ng bumitaw sa realidad at sa kanyang paningin, ang hasyenda ay naging isang malaking kulungan na siya mismo ang nagtayo. Dalhin niyo na siya sa ospital. Bilisan niyo! Ang sigaw ni Lando ay bumasag sa katahimikan ni Mireya. Mabilis na dumating ang mga medik at isinakay si Mateo sa ambulansya. Nanatiling nakatayo si Mireya, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo habang pinagmamasdan ang kanyang ina na dinala rin ng mga awtoridad dahil sa kanyang naging papel sa pagtataksil at panloloko. Ang bawat sirena ng ambulansya na palayo ay tila isang malungkot na awitin ng pagtatapos. Lumapit si Attorney Lucio kay Mireya at ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat nito. Tapos na ang laban, Mireya. Ang Hacienda Salvacion ay sayo na muli. Nakuha mo na ang katarungan para kay Rafael. Tumingin si Mireya sa malawak na lupain ng hasyenda. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog. Nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa bawat puno ng niyog at bawat damo. Ang katarungan ay nakamit na niya, ngunit ang presyo nito ay tila masyadong mataas. Ang kanyang pamilya ay nawasak, ang kanyang asawa ay wala na, at ang tanging natitira sa kanya ay ang yaman na kailanman ay hindi niya hiningi. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Sister Pilar at niyakap si Mireya ng mahigpit. Walang salitang binitawan ng madre. Tanging ang init ng kaniyang pagmamahal ang nagsilbing gamot sa sugatang kaluluwa ng dalaga. Doon, sa gitna ng mansyong kinuha sa kanya at ngayon ay muli niyang pag-aari, tuluyan nang bumuhos ang mga luha ni Mireya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman babalik sa dati. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, lumapit si Lando at iniabot sa kanya ang isang maliit na sobre na nakuha mula sa bulsa ni Mateo bago ito isakay sa ambulansya. Ang sobre ay may pangalan ni Mireya at ang sulat sa loob ay tila isang huling hiling na magpapabago muli sa kaniyang pananaw sa hinaharap. Ano ang nilalaman ng huling liham ni Mateo? At sapat ba ang katarungan upang punan ng puwang sa puso ng babaeng minsang ibinaon sa limot ng kaniyang sariling dugo? Ang sugat na dulot ng kasakiman ay tila isang malalim na uka sa balat ng lupa. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa tulong ng ulan ng pagpapatawad, unti-unti itong natatabunan ng mga bagong sibol na halaman. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpipiit sa mga may sala, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng poot na kasing bigat ng mga gintong naging sanhi ng lahat ng pait. Lumipas ang 1 taon mula nang maganap ang madugong engkwentro sa Hacienda Salvacion, ang malawak na tarangkahan na dati ay simbolo ng pagkakait
at kapangyarihan ay palagi na ngayong nakabukas para sa mga nangangailangan. Sa loob ng malawak na bakuran, hindi na ang mga tauhan ni Leandro ang nagbabantay, kundi ang mga halakhak ng mga batang ulila na ngayon ay nananahan sa isang bahagi ng mansyon na ginawang ampunan ni Mireya. Ang amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, tila isang banayad na paalala na ang hasyenda ay muli nang humihinga ng maluwag. Sa ilalim ng malaking puno ng acacia kung saan madalas tumambay si Rafael noong siya ay nabubuhay pa, nakatayo ang isang estatwa ng lalaking may hawak na kagamitan sa pagkukumpuni. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo ng may pag-asa. Dito nagtayo si Mireya ng isang maliit na kapilya, isang lugar kung saan ang katahimikan ay tila isang panalangin na nag-uugnay sa lupa at langit. Dahan-dahang lumapit si Mireya sa isang matandang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng estatwa. Si Mateo iyon. Bagamat nakaligtas siya sa saksak ni Leandro, ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. At ang kanyang paningin ay tila laging nakatitig sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Inilapag ni Mireya ang isang mainit na bibingka sa kandungan ng kanyang ama, ang parehong kakanin na naging mitya ng kanyang pagdurusa, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay at pagpapakumbaba. "Itay, kain na po kayo," mahinang sabi ni Mireya habang iniaayos ang kumot sa binti ng matanda. Tumingin si Mateo sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Mireya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagsamo. "Salamat, anak. Sa kabila ng lahat, hindi mo ako pinabayaan." Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit, itay, tugon ni Mireya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. "Pinili ko lang na huwag nang dalhin ang bigat nito sa aking paglalakad. Gusto ni Rafael na maging masaya ako at hindi ako magiging masaya kung ang puso ko ay puno ng tinik." Hindi na dinalaw ni Mireya si Rosenda sa pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Alam niyang ang kanyang ina ay nakakulong pa rin sa isang daigdig kung saan binibilang nito ang mga gintong barya na gawa lamang sa kanyang imahinasyon. Para kay Mireya, ang katarungan para sa kanyang ina ay ang hayaan itong mamuhay sa sarili nitong bilangguan ng kasakiman. Isang huling dalangin na lamang ang inialay niya para sa kaluluwa ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit nagtangka ring bumawi nito. Habang papalubog ang araw, lumapit si Lando kay Mireya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na laging handang sumuporta. Walang mali siya sa kanilang ugnayan, tanging isang malalim na paggalang at pasasalamat na nabuo sa gitna ng panganib. "Handa na ang lahat para sa pagbubukas ng school sa Lunes, Mireya," sabi ni Lando. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa dalaga ng may paghanga. Ang mga bata mula sa kabilang baryo ay excited na. Ngumiti si Mireya, isang ngiting tunay na nagmumula sa kaniyang kaluluwa. "Salamat, Lando. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakabaon pa rin ako sa hukay ng kawalan ng pag-asa." Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang ipatong ni Lando ang kaniyang kamay sa balikat ni Mireya. Walang salitang binitawan, ngunit ang init ng kaniyang palad ay nagbigay ng katiyakan na sa bagong kabanata ng buhay ni Mireya, hindi na siya mag-isa. Sa huling bahagi ng araw, tumingin si Mireya sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Naramdaman niya ang isang banayad na haplos ng hangin sa kanyang maikling buhok, tila isang halik mula kay Rafael. Naunawaan na niya sa wakas, ang tunay na mana na iniwan ng kaniyang asawa ay hindi ang mga titulo ng lupa o ang ginto sa loob ng vault. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang gawing kanlungan ang isang lugar
na dati ay kuta ng kasamaan at ang lakas na bumangon mula sa pagkakalibing sa lupa upang maging liwanag sa iba. Ang kasaysayan ng Hacienda Salvacion ay hindi na matatandaan bilang isang lugar ng pagtataksil, kundi bilang isang saksi sa muling pagkabuhay ng isang babaeng itinapon sa gubat ngunit piniling maging binhi ng pag-asa. At sa bawat kagat ng bibingka na pinagsasaluhan ng mga tao sa Dintrang, nananatiling buhay ang alaala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatabunan ng anumang halaga ng salapi.